Ang dalawang top teams ngayon sa West, OKC at Minnesota, as of February 6. Yung Timberwolves, merong Anthony Edwards at Karl Anthony Towns. May combine na 48 points per game. Meron din silang veteran player na si Rudy Gobert at si Mike Conley. So combine ng veteran at young player yung lineup ng Minnesota. Ang OKC naman, merong SGA, Chet Holmgren, isama natin si Jalen Williams na meron silang tatlo na combine na 66 points per game. Isang rookie, isang sophomore at isang veteran player. 6 na taon na naglalaro sa NBA si SGA. Sa dalawang teams na yan, sino ang tatagal para maging isang West Conference contender or playoff contender team? Ang nasa top 6 ngayon sa West, bukod dun sa dalawa, Clippers, Nuggets, Kings at Suns. Pero hindi pa talaga sigurado kung sino yung papasok sa top 6 hanggang top 8. Sinasabi ng iba na yung mga teams kapag may assurance ng pasok sila sa postseason, umiiwas sa mga contender na team para sa series. Ang dalawang teams na yon, defending champion na Denver Nuggets at yung Clippers. Isama na natin yung Suns. Iisa na lang ang lamang ng Minnesota at itong OKC sa Nuggets at Clippers para sa number 1 spot. Ang nagtatapat naman sa playoffs based sa standing, number 1, 4, 5, and 8. Ito yung isang side. Doon naman sa kabila, 2, 3, 6, 7. Highest to lowest naman ang matchup nun sa first round. Sa recent standing ngayon, kung ito talaga yung playoff run na mangyayari, makakatapat ng OKC ang Nuggets sa bracket nila, ang Minnesota naman makakatapat doon ng Clippers. Either second round or conference finals. Pwera na lang kung sino yung magkaroon ng upset. Sa 8 teams na naglalaban so far sa top 8, ang pinakabatang team doon, OKC, yung ginagamit nilang rotation. At least, ang average age nun, 23 years old. Ang pinakamatanda nun na meron 20 plus minutes ay si SGA. MVP candidate pa siya, All-Star na meron 31 points, 5 rebounds, 6 assists per game na so far siya ang league leader sa steals, 2.3 per game. Ang Nuggets nag-champion gamit ang kanilang mga napili sa draft. Meron din naman silang additional player na galing sa trade, si Aaron Gordon. Niretain nila yon. Ganon din sa 2022 champion at 2021. Yung tinatawag nila dating dumaan sa tamang process, dinevelop at hindi binili. Ganon din naman ang Minnesota, yung major trade na ginawa nila si Rudy Gobert na malaki ang pinakawalan nila doon. Pero si Anthony Edwards at si Towns galing sa draft picks nila. Ang pangatlo kasi dito sa OKC si Chet Holmgren. Sa first 50 games niya, hindi pa siya nakakamintis ng laro, puwera usog. Si Holmgren yung vital addition sa OKC dahil nang dumating siya na iba yung team, biglang angat. Ang last time na nakapasok ang OKC sa playoffs, 2020. Ito yung nandito pa si Schroeder at si CP3. Ang tanging natitira na lang player doon na part ng run nila noong 2020, bukod kay SGA, ay si Lu Dort. Nasa OKC ang number 1 sa steal at number 4 sa blocks. Si Holmgren yung contender sa Defensive Player of the Year at top 2 siya ngayon sa ranking. Yung number 1 nasa Minnesota, si Rudy Gobert. Si Victor Wembanyama, magdadalawang isip kasi ang isang offensive player dahil sa haba ng mga kamay niya. Konting galaw niya, aabutin niya. Si Holmgren naman, iba. Madali siyang makarecover sa defense. Tumalaw na siya, naipasa na ng kalaban yung bola, mahahabol pa rin niya. Si Wemby, ganun din naman pero yung strength niya yung length. Ito naman si Holmgren, meron din naman length pero kahit alanganin na yung pwesto niya, makakatalon pa rin siya at maaabot niya yung tira para i-block. Kahit din yan dumepensa sa magkakaibang posisyon. Ito yung mula guards hanggang center. Kahit din naman ni Rudy Gobert kaso may iwan si Gobert kapag ang babantayan niya gaya ni Luka, LeBron, Steph at yung mga player na merong ball handling. Ang kalimitang gagawin ni Holmgren, itataas niya yung kamay niya na kapag tumira yung offensive player, saka siya tatalon para i-block. Kaya kalimitan, mahahabol talaga niya yon. Magaling din si Holmgren sa timing. Sa defensive rating, pang-5 si Holmgren sa buong NBA, ang susunod sa kanya si Wemby. Kung maalala nyo dati si Roy Hibbert ng Pacers, kaya siya naging All-Star ng 2012 at 2014 dahil sa defense. Lagi siyang nasa Defensive Player of the Year candidate kahit meron siyang average na 12 points, 8 rebounds, 2 blocks per game dahil yon sa kanyang verticality. Ito yung itataas yung dalawang kamay na almost diretso pababa. Kapag kasi ginalaw yung mga kamay na parang tawag dito na payungan mo yung offensive player, malaki yung chance na tatawagan ng foul. Si Chet Holmgren nagagawa ngayon ang ganun defensive style na verticality. Itataas niya lang yung dalawang kamay niya para i-block yung tira ng kalaban, kaya ngayon mataas yung defensive rating niya at nasa Defensive Player of the Year candidate.
Yung verticality rule sa basketball yun, lalo na sa NBA kapag magko-contest ng tira. Pinaka-basic principle nun, naka-align pataas mula kamay hanggang paa. Pataas din yung anggulo ng defensive player. Pwede niyang i-block yung bola sa taas na. Hindi siya pwedeng gumalaw pa sideway. Si Holmgren ang isa sa mga nakakuha ng rule na yon or sinabi nila nakamaster na.